Malawakang pag-ulan, umiiral na ngayon, maging ngayong tanghali sa Southern Luzon and the rest ng Bicol region. At severe tropical storm, posible pa rin niyang iabot sa loob ng 24 oras. Typhoon category, lumiit o maliit ang tsansa. At bagong low pressure area nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility, binabantayan na rin. Isa rito, posibleng o may maliit na chance pumasok ng ating Philippine Area of Responsibility sa susunod na linggo. Pinag-iingat, buong Southern Luzon, Visayas at ilang areas ng kanluran ng Mindanao makakaranas sa mga kalatrat, mostly moderate and heavy rain showers, lalo na sa silangang bahagi ng Southern Luzon at Visayas. Hello, magandang tanghali mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Martes, October 22, 2024. Ang oras na ating boss prime ngayong tanghali, alas 12:55 na ng tanghaling tapat. Well, alam na po ang inaasahan nating mangyari ngayong araw o ngayong tanghaling tapat ay nakakaranas ng matitinding pagbaha na ngayon ang ilang bahagi ng Southern Luzon o lalo na sa may bandang silangan ng Southern Luzon. Bandang Bicol region ngayon, nakakaranas ngayon ng halos lagpas bewang na pagbaha. Ingat po sa mga kababayan natin sa mga taga Camarines Norte, Camarines Sur na nagsishare ng kanilang mga kuha na sa lugar nila ay grabe na ang mga pagbaha. Asahan sa buong bahagi ng Bicol region nakakaranas dahil mas malapit ngayon ang pinaka-intercenter nitong si Kristen. Diyan pa rin sa may bahagi pa rin ng silangan ng karagatan ng Bicol region. Kaya ingat po at least nakapag-prepare dahil mga nakarang araw ay maaga tayong nag-report maging sa ating mga official weather agencies gaya ni Pag-asa. At tinutukan nga po talaga ng maigi ito. At makikita sa ating Doppler radar imagery ang mga heavy rain showers lalo nang umiiral dyan sa bahagi ng Camarines Norte. Nakitang-kita ngayon sa ating dashboard at umaabot na sa bandang Quezon Province ang mga matitinding pag-ulan. Bagamat sa ating lightning detection system ngayong tanghali, makikitang nasa 25 lightning strikes pa lamang ang naitala ng aking aparato sa Caloocan, yan sa bahagi ng Mindoro at silangan ng Luzon. Hindi masyado matindi ang mga lightning strikes pero matitindi ang accumulation na ng water vapor kaya matitinding pag-ulan. Maabot na sa buong Southern Luzon at Visayas pa rin na tuloy-tuloy mula pa kaninang madaling araw. Pinag-iingat po. Sa ating current conditions, overcast pa rin dito, gloomy, haze at overcast dito sa Caloocan. So, madalas nang magiging gloomy dito dahil unti-unti nang sasama na rin ang panahon sa Metro Manila habang lumalapit ang bagyong ito. Pero apektado na rin ang Metro Manila ng malawak nga po na monsoon gyre at extension trap nga po nitong si Christine dahil napakalaki ng kanyang inner circular gale wind wall at yung kanyang pinaka-outer rain band maabot sa halos buong parte ng Northern Luzon hanggang Southern Luzon. Sa last temperature na aking naitala na aking aparato sa Caloocan, kaninang 5:04 AM, nakapagtala kami ng lowest of 26.8 degrees Celsius. Kahapon, mababa lamang at 32.7 degrees Celsius ang pinakamataas na namin na temperatura kahapon ito ng hapon at 1:58 PM. So wala tayong magiging komento sa heat index, 41.5 degrees Celsius lamang ang naging pinakamataas namin na init pandama. So, comfortable na maituturing sa amin yan kahit nasa yellow danger warning sa official weather index. Pero kung tatabi naman natin sa PX6 years in past 24 hours, nangunguna ang lawag sa may pinakamaalinsangan na mataas na air temperature na 35 degrees Celsius eksakto. Diyan since ang kanluran kasi ng Northern Luzon hindi pa masyado apektado ng most of tough at gloomy. Kaya mainit sa kanila dyan. Sa Coron, Palawan naman, ang nakapagtala ng pinakamababang temperatura na ungusan itong si Baguio City na nasa 15.4 degrees Celsius ang pinakamababa na temperatura sa Coron, Palawan. So napakalamig po ng area ngayon dyan. Nangangahulugan lamang na lumakas na po ang hatak sa northeasterly surface wind flow dahil sa tuloy-tuloy na monsoon gyre nitong si Christine. Asahan na po natin palalakasin niya ang hatak sa amihan
Kaya magdudulot po ng paglamig na yan diyan sa may bandang kaluran ng bansa. Lalo na sa northwestern Luzon area na mas malapit ang daloy ng northeasterly surface wind flow. Pero bago natin maramdaman ng tuluyan ang amihan, makakaranas muna tayo ng sungit nitong si Christine. So naungusan nga po ni Coron Palawan na nasa 15.4 degrees Celsius na pinakamababang temperatura sa bansa. Pagdating naman sa inulan, grabe ang naranasan ng mga taga Samar region na nasa Katarman ay umabot sa 278 mm ang naging total rainfall sa kanila. Grabe, so halos nagkaroon ng matitinding pagbaha ngayon dyan. Kahapon, 2.7 mm lamang ang naitala namin na total rainfall dito sa Caloocan. So silipin natin yung PX6 teams kung ilan ba ang naitala ng naging pag-ulan. Makikita po mapangalawa ang Biracat Anduanes sa 242 mm, Catbalogan 141 mm, Legazpi, yan sa may bandang Quezon Province na 126 mm, Cotabato 123 mm. So mag-isang bahagi ng Mindanao inuulan din dahil nga po sa southwesterly inflow na binanggit natin kahapon sa report. Sa Masbate 107 mm, well, matik na po yan. Kabilang na ang Dayet, Camarines Norte, hanggang Borongan, Eastern Samar, and the rest ng bandang Visayas nakaranas sila ng mga mahigit sa 50 mm na total rainfall. Asahan pa rin yan tuloy-tuloy maghapon ang ganyang katitinding pag-ulan. Kaya ingat po ang ating mga kababayan sa posibleng pagbaha pa rin at pagtaas pa rin, lalo na sa mga malapit sa ilog, asahan ang matitinding pagtaas ng pagbaha. Sa outside humidity, katamtaman, halos mataas na rin ang concentration ng humidity namin sa Caloocan at 79%. Bumaba lamang ng 1% ito since last hour. Pababa na po ang atmospheric pressure dahil nadidetect na nga po ng presence ni Bagyong Christine, Tropical Storm Christine, na sa 1,003 hectopascals considering invest o low pressure area na po ang nadidetect ng aking aparato sa Caloocan. Meaning malapit na po sa range namin sa Caloocan ang presensya ni Bagyong Christine. Steady ito since last hour. Pinakamataas na nito, 1,006 hectopascals considering invest. Sa high tide status natin, may 11 hours and 37 minutes pa to maximum high tide. So meaning, kasalukuyang low tide po tayo. Pero napakasungit po ng alon, lalo na dyan sa may silangang bahagi ng bansa. So alam na po natin, aabot sa 1.25 to 2.5 at maaaring umabot pa sa mahigit 4 meters ang magiging pag-alon ngayon dyan, lalo na sa may bandang Eastern Bicol Region hanggang Northeastern Luzon. So matik sa mga malilit nating mga ngisa, restrain po muna tayo at alam natin ay pansamantalang hindi muna pumapalaot ngayon ang ating mga mangingisa at nakapaghanda na sila since kahapon. Kung yaw nagkakamali dahil delikado ang paglapit ng bagyong si Christine. So sa ating high tide ngayon ay medyo safe na lamang banda dito sa may bandang kaluran ng Visayas. Pero dahil merong southwesterlies na nahahatak ni Christine, asahan mabugso rin ang gale winds dyan. So alisto na lamang at medyo ingat sa mga mangingisda pa rin natin na gustong pumalaot sa kalurang bahagi ng bansa. Nasa moderate air concentration din tayo, 95 index. So magmas po tayo sa mga sensitibong mga baga dahil nasa 13.88 micrograms per cubic meter ang ating particulate matter. So medyo hindi nakakapag-alpas yung taas ng ating polusyon dahil nga po merong thermal inversion bukod sa medyo nagtatrapping sa itaas ng himpapawid natin dahil sa merong gyre system na dumadaloy. So hindi masyado nakakaangat yung ating mga air pollution sa ibaba. Nag-accumulate lang siya sa pinaka-low altitude natin. So magmas po tayo mga folks. At sa ating almanac, sumikat ang haring araw kaninang 5:49 AM at inasang lulubog ito mamayang 5:32 PM. At sa ating waning dibus, 73% illuminated na liwanag ng buwan. Sisikat ito mamayang 9:52 PM na at kinabukasan na ng umaga at 10:29 AM naman ito lulubog. At sa ating local weather outlook para ngayong Martes hanggang bukas ng Miyerkules, asahan po ang magiging masungit na panahon natin, lalo na sa apektado ngayon ng extension trough ni Christine. Magiging mas maulap tayo, mga moderate and violent and heavy rain showers po ang aasahan natin hanggang sa mga susunod na araw po yan, lalo na dito sa may bandang South Luzon. Unti-unti na rin sa Metro Manila at bahagi po ng North Luzon. Unti-unti yan hanggang sa mga susunod na araw, hanggang itong Biyernes na nga po, na kung saan, kung hindi Huwebes o Biyernes, inaasang maglalandfall nga po
either sa may bandang Isabela o Aurora region tatama ang pinakasentro ni Kristen, malalaman po natin. Pero expected yan, mga Friday, maglalandfall na po yan sa bansa. Cloudy skies at ang ating maghapon, maulan po. Siyempre, matik na po yan, lalo na sa nabanggit natin sa apektado ng bagyo. Ganon din bukas na Miyerkules, maging maulan pa rin ang maghapon at asahan pa rin ang mga pag-ulan, 100% pareho hanggang Biyernes na yan. Puro matataas ang chance ng pag-ulan natin, kabilang na sa Metro Manila daw at sa buong Southern Luzon area. Highest and lowest temperature expected, 26 to 31 degrees Celsius and lowest temperature expected, 24 to 26 degrees Celsius. Samantala sa local weather advisory na mula sa dito feed ni Pag-asa, pagamat pasok na po ito, kaninang 4 o'clock AM po ito ng madaling araw, pero babasahin na rin natin dahil una nitong namataan kaninang 3 AM ang sentro ni tropical storm na ngayon si Christine, na tumaas na nga po sa tropical storm. Is binanggit na natin sa report kahapon, namataan sa layo ng 400 km east ng Virac, Catanduanes. May maximum sustained wind sa 65 km per hour, malapit po sa gitna, gustong umaabot ng 80 km per hour. Kumikilos na bahagyang mabagal, nasa kilos na west o pakanluran, ang kilos niya sa 15 km an hour. Ngayon ay hindi na yan accurate. I-report natin yung pinaka-latest natin may yung konti. So, diretso agad muna tayo sa ating ginagamit na satellite imagery na napakalawak. Kikita natin ng napakalawak na monsoon gyre system mula sa pinaka-central eye wall nitong si Bagyong Christine. Tropical storm category pa ito at makikita natin ang buong kaulapan nito na nagpapaulan sa buong Southern Luzon at bahagi ng Visayas, Northern Mindanao at Western Mindanao. Mas malatinding mga kalat-katapang ulan, lalo na ang pinakamatinding concentration sa may bahagi nga po ng Southeastern Luzon at Visayas. So, obvious naman po, kitang-kita po sa malawak na kaulapan na to na moderate and heavy rain showers ang umiiral sa buong Bicol region, Samar region hanggang Leyte, and the rest ng Central Visayas na ngayon apektado. Pero kung pagbabasehan natin ang water vapor, grabe, above 70 mm ang accumulated sa halos buong Southeastern Luzon at Eastern Visayas, magdudulot po yun ng matitinding pagbaha. So, posibleng umabot sa mahigit 500 mm ang total accumulated rainfall yan within 24-hour period. So, ingat po sa mga kababayan natin, sa mga Kabikulan at Eastern Visayas, kung maaaring mag-evacuate po tayo, kailangan po nating mag-evacuate dahil napakadelikado po ang magiging lagay ninyo dyan, kabilang na ang bahagi ng central at western portion sa Visayas. Damay na rin lang ilang bahagi sa kalurang bahagi ng Palawan, Mindoro, and the rest ng Southern Luzon. So, hindi natin masyado isa-isa yan. Dahil generally, sakop na sakop po ang bahagi nito ng buong Southern Luzon hanggang Visayas. So, pinag-iingat po ang lahat. At kung pagbabasin natin ng Himawari 8 satellite imagery, courtesy ng kay Pag-asa, bagamat medyo hirap po ang pinaka-computer system sa Pag-asa, hindi kaagad naglo-loading yung kanilang mga satellite images. Sana mag-upgrade sila ng pinaka-powerful na main server, lalo na kapag kami mga ganitong lagay ng sama na panahon, bumabagal po yung kanilang systems. Pero normally kasi kapag nakamonitor ang buong National Disaster and Coordinating Councils kay Pag-asa na ngayon nakatutok kay Christine. So medyo mabagal ang loading ng kanilang mga satellite data, pero malinaw naman dito, ayon sa Himawari 8 satellite imagery, wala tayong masyado magiging komento dahil halos buong areas ng Southern Luzon at Visayas sakop na sakop nga po ng pinaka-outer rain band nitong si Christine. So asahan po mga moderate to violent rain showers, especially sa buong silangan ng Visayas at Southeastern Luzon. Dito naman sa bahagi ng Calabarzon, ganon din nakakaranas din ng mas maulap na yung papurin. Expected din ang mga pag-ulan at moderate and heavy rain showers. Kung pagbabasin na natin ang extrapolated o yung infrared ng Doppler radar kung alin ang pinaka-portion ng focusing ng matitinding pag-ulan, base dito sa CMMS, ang pinaka-concentration nga po sa may bandang Bicol region pa rin at Eastern Visayas. Nasasakop ang buong Samar region at Leyte, mga moderate to violent rain showers, lalo na sa may Northern Samar, ayan o, maabot sa mahigit sa 100 mm ang ulan na dala niyan. Dahil sa may bandang Northern Samar, at bandang Camarines Sur, Camarines Norte, yan, umaabot po yan. Kung gagamitin natin ang actual Doppler satellite imagery o Doppler radar imagery rather, makikita rin natin ang matinding accumulated water vapor na bumuhos ngayon sa may bandang Pulilo Islands, ayan, sa may Gimaka,
Marinduque. Yan. Isusum in natin para mas actual natin nakikita base sa Doppler radar. Matitinding heavy rain showers ngayon ang umiiral sa may bandang buong Camarines Norte. Yan. Kasama na ang Diet Camarines Norte, Labo, Kapalonga, Santa Elena. So halos entirely ng Camarines Norte. Moderate to heavy rain and violent rain showers po ang medyo umiiral dyan. May kasabay din ng bugso ng hangin, kabilang na ang Polillo Islands hanggang sa may bandang Infanta Quezon. So yun po ang base natin sa pinaka-Doppler radar. Umaabot na yan sa buong bahagi po ng Southern Luzon, Marinduque, extending hanggang bandang Occidental at Oriental Mindoro. Mga ilang moderate rain showers. Pabugso-bugso po ang ulan dyan, mga drizzle to moderate. Kabilang na ang buong isla ng Tapias Island at kasama na rin sa bahagi ng sentro ng Visayas, Eastern Visayas. Yan, kitang-kita po, mga nagdi-drizzle to moderate ang mga pagulan. Kabilang na ang parte ng Cebu, the rest ng kanluran ng Visayas, dyan sa may katimugan ng Negros Region. Mga clusterized din, moderate and heavy rain showers ang umiiral sa buong Siquijor, Dumaguete, ilang bahagi ng Mindoro, ng Bohol, rather. Kabilang na ang eastern at southern part ng Leyte, mula Baybay City, pababa na yan ng Liloan, hanggang dito sa bahagi ng dulo ng San Ricardo. Nakakaranas din ng pag-ulan ang bahagi nga po ng Dinagat Island, Surigao del Norte, ilang areas ng Caraga sa may Mindanao at most of northern Mindanao area. Inaasahan din ang mga pagbaha sa bahagi ng Zamboanga del Norte, kitang-kita naman po sa Doppler, ay umaabot hanggang Dipolog City, Plaridel, Panukan, Labason, ang mga kalat-kalat na moderate and some heavy rain showers. Puro clusterized ito dahil sa mataas na daloy ng southwesterlies inflow dito. Nagtatraverse yan sa buong bahagi ng northern Mindanao, yan, hanggang buong bahagi ng central Visayas. Siyempre, ang bahagi ng Davao Region, makakaranas din kayo ng mga kalat-kalat na pagulan, maulap, very gloomy rin po tayo dyan. Kung babalik tayo sa pinaka-satellite loop, ay nakakaranas din ng mga ilang light to moderate showers ang buong bahagi ng Malay-Balay, Bukidnon, the rest ng Sorsogen area, Maguindanao, Barm, at dito naman sa silangan ng Mindanao mula Caraga, na nabanggit natin kanina, hanggang Compostela Valley. Siyempre, ang Davao del Sur, makakaranas din ng mas maulap na yung papurin. Kalat-kalat na light drizzle rain showers ang makikita natin. Kasalukuyang mga ilang light rain showers and some moderate lamang nakikita natin, lalo natin sa bahagi ng Davao del Sur. Ingat pa rin po sa potensyal na biglaang boost ng ulan just in case. Dahil tuloy-tuloy pa rin ang pagdaloy na nahahatak na southwesterlies inflow dyan. At mula sa bahagi ng Metro Manila, pataas na yan ang buong bahagi ng Luzon. Magiging very gloomy po tayo, unti-unti, at unti-unti rin tayo makakaranas sa mga pagulan. Despite na mataas ang moderate and heavy rain showers na pinapakita ng satellite imagery, malakas lamang ang hatak ng hangin, dulot ng monsoon jar, kaya hindi sumatsyempo sa Metro Manila ang buhos ng ulan nito, na potentially moderate and heavy rain showers din ang nakikita. Ayan o, kitang-kita. Pero ang bagsak ng ulan kasi, typically bandang kanluran siya. Kung hindi naman, mula rito sa may bahagi nga po ng Quezon Province, bago makarating ng Metro Manila, halos hindi agad bumabagsak. Malakas kasi ang jay ngayon ng hatak sa hangin, kaya yung sabay ng tubig ulan, hindi agad-agad dumedirekta sa Metro Manila. Ganon din ang mararanasan ng mga taga-Northern Luzon at kabilang na ang buong Zambales, mataas na ng Pangasinan, Dagupan, and the rest ng Benguet, kasama na ang ng City of Baguio, na Trinidad, at sa buong kanluran ng La Union. Moderate and light to moderate showers ang umiiral na ngayon dyan, habang unti-unti lumalapit ang bagyo. Magiging gloomy rin ang buong Ilocos Sur, Ilocos Norte, hanggang dyan sa may kaduluduluhan na po ng Apari, Cordillera Administrative Region, and the rest ng Cagayan Valley. Magiging maulap na rin po tayo dyan at yung influence nga po ng malawak na pag-ulan na ito galing kay Kristen ay magdudulot po ng mga kalat-kalat at labo-labong mga pag-ulan ang iiral. So medyo prepare pa rin po tayo habang hindi pa masyado matindi o masungit ang buhos ng ulan sa bahagi ng extreme Northern Luzon, ay mag-prepare na po kayo. Dahil yung bayo o yung sungit ng panahon ni Kristen, mas nararamdaman na ng mga taga Bicol Region at buong Southern Luzon at eastern portions ng Visayas. Ingat po sa mga kababayan natin dahil tuloy-tuloy pa rin yan. Asahan natin hanggang sa susunod na 24 oras, mararanasan nyo pa ang matitinding pag-ulan na may naasahang matitinding pagbaha. Ingat po mga kababayan.
So, kamustahin naman natin ang ating binabantayan na mga aktibong bagyo ngayon gamit ang ating computer-generated tropical cyclone sector. And as of 1 o'clock PM na po ngayong hapon, ang kanyang central air pressure na po ni Tropical Storm Kristen o international name Trami, isang uri yan ng bulaklak na tinatawag ng mga taga-Vietnamese. Well, maraming beses nang ginamit yan. Malamang ngayong taon, ang 5 beses na po yung magagamit yang si Trami. Kung babalikan ninyo yung aking pinost sa aking Facebook page, binanggit ko doon na isang beses pa lamang ito naglandfall dyan sa may bandang eastern, sa may bandang Northern Samar noong last December 2006. Yan ang pa lamang ang unang niyang landfall sa bansa. At isang beses pa lamang ito naging umabot sa typhoon category. The rest hanggang severe tropical storm pa lamang ang madalas na inaabot ni Trami. So, 4 na beses po itong binanggit o nagamit ang pangalang Trami at malamang 2nd beses na po na maglalandfall sa bansa itong si Trami, which is mula 2006 na naglandfall sa Northern Samar, ngayon dito naman sa bahagi nga po ng Northern Luzon naman ito maglalandfall. So, pang 5 beses na magagamit ang kanyang pangalan. So, as of 1:15 PM na po ngayong hapon, kaka-update lang ng aking data feed mula sa mga data feed ng Infield Marine, ay makikita po ang central air pressure niya, 988 hectopascals na po. So, patuloy pa rin ang kanyang unti-unting paglakas. Ang kanyang 1-minute average wind speed na ngayon ay 65 km per hour at bugsong umaabot na ng 81 km per hour. Sa kanyang 10-minute average, na natiling tropical depression, pero pasok na kasi siya sa ating 10-minute average dahil napakalapit na dito sa bansa. Kaya masusunod na ngayon ang 1-minute average wind speed. Si 97W naman ay nasa 1,004 hectopascals dito. So, active low pressure area na siya. Yan, active low pressure area na siya. Ayan, o. So, nasa low-high na po siya. O high rate of low pressure area na siya. Meaning, malapit na siyang pumasok sa tropical depression category. Nasa wind speed ito na 37 km per hour at bugsong maabot ng 46 km per hour. At itong si bagong low pressure area na binabantay natin, pagkamat mas malayo ito, southeast ng Guam, nasa medium intensification na rin ito na low pressure area na nasa constant pa rin dito na 28 km per hour. So, mananatili natin babantayin yan si C98W dahil according sa mga empirical forecast, may maliit na tsansa na maaari pa itong pumasok ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero yung tsansa niyang maglandfall, napakaliit po at mukhang walang tsansa na maglalandfall daw ito ng bansa. Well, titingnan natin dahil napakalayo pa naman niya. Maaari pa kasi niyang dumausdos dahil nga po matindi ang mga high pressure area sa hilagang bahagi ng ating bansa. Mataas na pong high pressure area dyan, especially sa may bandang Southern Japan. Yan, yung hilera na yan, mataas na pong high pressure area dyan. So, yung mga low pressure area, asahan na mas dumadaos-dos ang kilos niyan at madalas pakanluran ang magiging track. So, obserbahan natin yan. Sa ngayon, nakatutok tayo kay Tropical Storm Kristen at kay 97W. At maliit ang sansa rin ito na maglandfall, itong si 97W na kumikilos sa bilis na 9 km an hour, west-northwest po ito. Si Tropical Storm Kristen naman, kumikilos ito pa west-northwestward din sa bilis na 17 km an hour. So, medyo mabagal-bagal din. At ang kasalukuyang lokasyon na ngayon ni Tropical Storm Kristen, kung susukatin natin yung pinaka-latest na measurement niya, yan, sukatin natin mula sa pinakagitna niya, yan, malamang nasa bandang Catanduanes pa rin yung lokasyon niya, Silangan. Pero kung pagbabasehan natin ang reference point sa Pandan, nasa layo itong 269 km east ng Pandan, Camarines North, Catanduanes rather. So nasa 269 km east of Pandan, Catanduanes na po itong si Tropical Storm Kristen. So kumikilos pa rin ito ng 17 km an hour sa bilis na pakilos pa west-northwestward ang kilos niya. So medyo pa ganito. Yan. So halos dadaanan lang niya ang silangan ng Southern Luzon at inasang tutumbukin nito ang bahagi nga po either dito sa may bandang Aurora region. Base yan sa pinaka-latest forecast. At makikita po natin yung kanyang organized circulation at yung pinaka-low quadrant
Kasama na ang upper low niya ay sumasakop na po sa halos buong Southern Luzon at Visayas area. Pero makikita ninyo sa may panang East Quadrant, hindi masyado malakas ang concentration dito dahil dito kasi ay na-influence ngayon ng daloy ng northeasterly surface wind flow. Yan. Napapalakas niya ngayon ang amihan, yung daloy ng amihan sa itaas. Yan. Sa may extreme northwestern Luzon. Lumalakas na ngayon ang hatak sa amihan, yung northeasterly surface wind flow. Napapalakas na ngayon. Kaya mas lumalamig na ngayon ang temperatura dito sa may kalurang bahagi ng bansa natin. Bumibilis ang paglamig kasi nahahatak. At dahil nga po dyan ay pilit iiwasan niya ng bagyo kaya kumikilos ito pa west northwestward. Hindi gaya nung 2006, rumekta talaga siya sa may bandang Eastern Samar. Naglandfall po siya. Pero dito iniwasan niya at kumilos pa west northwestward. Pagbabase naman natin sa ating cyclone track combination base sa ating latest output, makikitang within 24 hours, aabot daw ito sa severe tropical storm category, pero walang nakikitaan na umabot ng typhoon category. So, hanggang sa pagdating ng October 23 to 24, kung titingnan natin sa tropical cyclone track converted sa oras natin sa Pilipinas, hanggang bukas ng Miyerkules ng hapon o ng gabi, inaasahang mananatili daw ito as severe tropical storm bago ito maglandfall. Ayan. Kung pagbabasehan natin, ay inaasahan itong maglalandfall sa may bandang east ng Northern Luzon. Kung ifo-focus natin, bandang Dilasalag o Danapige, sa may bandang Aurora region pa rin ito. Pasok pa rin ito ng Aurora o ng Isabela. Kasi dito, pagitan nito, sa Dinapige, Isabela pa rin ito eh. Then dito, mula sa pagitan ng Dilasag, ay Aurora region na. So, kung pagpapasin natin yung pinaka-forecast track natin, malamang ay pasok pa rin siya sa range ng Aurora region. Bandang kasiguran Aurora pa rin. Unless tumaas pa yun ng konti. Pag tumaas siya ng konti, bandang Palanan, Isabela na siya. O bandang Dinapige, Isabela. So, alanganin ang landfall niya. So, either way sa Aurora o kasiguran Aurora ito magla-landfall o sa may bandang Dinapige, Isabela, expected yan nga po ang probability na magla-landfall yan hanggang sa Biyernes nga po. Kung hindi Biyernes, Huwebes o Biyernes, October 24 o 25 po ng madaling araw. So, titingnan po natin. Then, base sa ating tropical cyclone track converted sa Pilipinas, magla-landfall ito by October 24 nga po ng bandang madaling araw. So, kung hindi by October 23 ng gabi, bago magmadaling araw, so bukas po ng gabi. So, since medyo bumilis ang kilos niya, medyo umikli yung oras. So, probably mga Huwebes na po ito magla-landfall. Kung hindi mga Thursday ng madaling araw, magla-landfall ito sa may bandang Dinapige or bandang Palanan, Isabela o kasiguran Aurora, either way, baka gabi po ng Miyerkules o bukas po yan ng gabi o bago maghating gabi. So, between sa mga oras na yan, bago mag 3 a.m., inaasa magla-landfall na po ito dito sa bandang pagitan ng Dinapige. Ito kasi, yung line na yan, sakop pa yan ng Aurora region. Yan. So, napakaalanganin, ito yung linya o line of track. So, pasok siya sa may bandang kasiguran Aurora, sa may bandang Dilasag. Sakop pa rin yan ng Quezon Province. So, kung tataas siya ng konti, pipitik ito sa may bandang Dinapige, sakop na po ng Isabela. So, either way, sa Dinapige o Dilasag siya tatama, malinaw na dyan po ang nakikitang forecast na magla-landfall itong si Christine. So, kung hindi bukas ng hapon o gabi, baka kinabukasan na ng Huwebes ng madaling araw, October 24 ng madaling araw, ay asahan po na nasa kalupaan ito ng silangan ng Lodo Luzon. Pagitan, either way, Dilasag or Dinapige sa Isabela, ito la-landfall. So, abang-abang na lamang mga folks ha. So, base na rin sa ating actual o real-time track, na natili itong severe tropical storm. Then, pag landfall nga po niya, kung hindi bukas ng gabi o bandang Huwebes ng madaling araw, inaasahan nga po na bababa uli, marireduce yung kanyang lakas.
Siyempre, tatama yan sa mismong wall o kabundukan ng Sierra Madre. So, babagsak siya as tropical storm. Sa araw yan ng umaga na po yan, ng madaling araw or umaga 8 o'clock AM ng Thursday. Yan, magiging tropical storm siya. Then, i-exit ito, according dito sa latest track natin, i-exit ito ng bandang San Fernando, La Union, dito sa may bandang San Juan, sa baybayin ng San Juan, ng sakop ng San Fernando, La Union. I-exit ito ng kalupaan. Yan, and then, inaasahan daw ito lalabas ng ating Philippine Area of Responsibility sa Biyernes. Alas 8 yan sa atin, mga around 8 or 9 AM po. Ng Biyernes, inaasahan daw ito i-exit ng ating Philippine Area of Responsibility. So, malinaw po yan. And then, magre-re-enhance siya. Ako dito, babalik siya sa severe tropical storm. So, after severe tropical storm, kung titingnan natin sa oras natin sa Pilipinas, by October 26 na po ito, mga madaling araw, magiging severe tropical storm uli siya, and then babagsak siya sa tropical storm sa araw na po ng October 27 or linggo na po yan. Yan, linggo na po ng madaling araw, Sunday. Lalapit na naman siya sa area ng bandang Hainan. Yan, bandang Hainan na naman sa may bandang sakop ng China. So, babayuhin na naman sila at kabilang na rin ang bahagi ng danang Vietnam na naman. So, hahanda na rin ng mga taga-Vietnam at Hainan ang posibleng paglapit nitong si Kristen. Pag-exit ng ating Philippine Area, sa ating Philippine Area of Responsibility, either sa Biyernes na. According dito sa ating current track forecast. Ayan po. So, yung probability o cone of uncertainty, malawak pa po. Anyway, yung kanyang storm surge o yung pinakamalawak na rain band, malawak pa rin according dito sa pinaka 64 nautical miles range. Abot pa rin ang buong Luzon hanggang Southern Luzon So, maliwanag po yan na aabutin ang bahagi ng buong Northern hanggang Southern Luzon na po yan. Hanggang sa maglandfall nga po itong si Kristen, mga bandang bukas o bandang Huwebes po ng madaling araw. Malawak kasi napakalaki po ng kanyang outer circulation. Kung pagbasa naman natin sa ating forecast and symbols, yan, makikita natin sa pinaka-latest, napakalawak pa po ng cone of probability or uncertainty nitong si Bagyong Kristen. Kasi maraming nagsasabi, bababa pa yan. Hindi na po, kasi ito na po yung pinakadulo ng pinaka-cone of probability dyan sa may bandang Kasiguran Aurora. And then yung pinaka-highest probability o yung pinaka-least probability ng cone of uncertainty ay hanggang dito pa po yan sa may bandang Babuyan Islands. Yung pinaka-range ng cone of probability o uncertainty ay hanggang dito pa po yan sa bahagi nga po ng Babuyan Islands. Yan yung range. Yan. So malawak pa ang cone of probability o uncertainty. So kapag may sinabing tataas, posible pa po dahil base dito sa cone of uncertainty, pwede pa yung tumaas ng bandang Tuguegarao o ng Cagayan, o pwede pa yung umabot ng Apari, o pwede pa yung umabot ng Babuyan Islands. So depende yan. Kasi kay Pag-asa, nandito yan. According sa track ni Pag-asa, nasa may bandang Palanan Isabela ang pinakatumbok niya dito. Kay Joint Typhoon Weather Centers naman, which is nagdidata feed sa akin, dito naman sa may bandang Aurora region o pagitan ng Dinasalag or ng bandang Kasiguran Aurora. At sa iba man namang weather agencies, sinasabi magsasantaan na daw ito o mag-aapari or Babuyan Island. So at least, malinaw, yung area na yan, yung dinilugan ko na yan, yung ganyan pa po kalawak, yung cone o probability o uncertainty niya. So, wala po problema kung may magsasabing posible pa tumaas yan. Yes, posible pa po tumaas at posible pa pong bumaba. Mas mababa pa ba yan dito mula sa bandang Kasiguran Aurora? Well, sa ngayon, uncertain. Wala kasing pinapakita na anumang ensemble track na lalagpas pa dito sa baba ng Baler Aurora. Wala tayong nakikita. So, sa ngayon, malabo po yan. Ang malinaw lamang, ang cone of probability ay hanggang dito sa kaduluduluhan nga po ng Babuyan Islands, posible pang tumaas ang magiging track ni Bagyong Kristen. So, at least malinaw po yung paliwanag at least maintindihan na po ng mga kababayan natin. Magbase po tayo sa pinaka-cone of probability o uncertainty. Huwag na po tayong mag-wish pa na mas bumaba pa raw yung track nito, tatama daw po sa may bandang Bicol region,
wala naman po tayo nakikita na anumang track na tatama ng Bicol region eh. So malinaw po yan, wala. So dadaan lamang yan sa karagatan ng Bicol region. And then tutumbukin din ito ang bahagi ng northeastern Luzon as severe tropical storm. So malinaw yan sa ating pinaka-track po. Paghandaan po natin yan, lalo na ng mga taga-Casiguran Aurora o Isabela pa yan, or maging ng mga taga-Cordillera Administrative Region. Hindi man direktang tatama sa inyo yan kung sakali, pero mas matindi po magiging apektado ng storm o gust winds dyan. Malamang asahan pa rin ang storm surge na mararamdaman ng mga taga-extreme Northern Luzon, dumirekta man o hindi ang sentro ni Christine. So yun po ang pinakamalinaw yan mga po. Samantala sa ating Tropical Cyclone Assessment Monitoring, tingnan natin kung ano magiging kilos ng mga ibang low pressure systems natin bukod kay Christine. Mula rito kay GFS, makikita po na ito ay tatabas nga po ng Northeastern Luzon. Ayan. Nasusunod na po sa mga ina-analyze natin mula kahapon na magtatabas nga po ng Northeastern Luzon. At yung binabantay natin, itong si either 98W, pagtawid niya dito ng bandang Guam ata ito. O tama, bandang Guam o Mariana Islands, Northern Mariana Islands, kikilos na ito pa northward o north-north-westward. And then bigla itong hahatakin pa northeast. Yan, base dito si 98W ang ipinapakita rito, hindi si 97W. Kay ECMWF naman, kung pagbabasehan natin, ay ganun din ang ipinapakita. Ay makikita po ang pagkilos nitong mula kay ECMWF. Ganun din, bandang Northeastern Luzon din ito tatawid. So mataas na ang confidence na dito sa may bandang pagitan ng Casiguran Aurora at Isabela, ito maglalandfall. Base na rin dito. Kay NAVGEM naman, ganun din ang pinapakita. Kung titingnan natin dito medyo nasunod yung kay hindi, halos ganun din ang confidence, halos Isabela rin. At kung mapapansin, halos kapareho ito sa forecast track ni Pag-asa. Bandang Cagayan Valley ang tumbok niya. So, kay NAVGEM at kay Pag-asa, mukhang ganyan ang tumbok niya. Bandang Palanan or bandang dito sa may bahagi nga po ng Cagayan Valley. So, yung confidence na mas mataas na tatama sa bahagi nga po ng Casiguran Aurora o pagitan ng Binapige ay mas mataas ang confidence. So, malinaw po yan. At yung binabatay na bagong low pressure area, gaya na lamang ni 98W, base na rin kay NAVGEM, ay makikitang kumikilos ito pa west-northwestward. At meron pang nagkaroon ng parang minor Fujiwara effect dito. Ewan ko kung isang bagong low pressure ito. Merong parang Fujiwara effect Pero kikilos ito pa west-northwestward at makakapasok pa ng ating Philippine Area of Responsibility. Approximate ahead of time yan by October 28 na po. So 3 days po bago mag-November 1. O araw na mga patay, mukhang may papasok pa na panibagong low pressure area o bagyo. Kasi base dito sa atmospheric pressure, 990 hectopascals, meaning nasa around 20 tropical storm po ang aabutin nito. Kasunod kay Christine. So, bang nalaman po natin kung mangyayari yan. Dahil kay ECMWF, halos track pa lamang ang nakikitaan sa low pressure area nito. At medyo erratic pa yung forecast niya kay 98W. So, abangan po natin. Nasisiguro lamang natin kung pagbabasehan natin sa Global Spectral Model, itong si 98W, yan, ay papasok ito ng Philippine Area of Responsibility by October 26 po. So, bandang weekend po ito, makakapasok daw ng Philippine Area of Responsibility. Yan, pagtawid dito sa may bahagi nga po ng Guam, yan, then kikilos siya pa northwestward, and then, syempre, dahil may high pressure sa itaas, mapapakabig pa ito pakanluran, which is papasok nga po ng Philippine Area of Responsibility this weekend na darating. So, abang-abang na lamang po natin kung mangyayari yan. Kung base naman sa ating mean sea level pressure, kitang-kita po natin, papasok po ito ng weekend, itong si 98W, at dito siya magiging tropical depression. Ayan, at maaari pang umabot sa tropical storm base sa atmospheric pressure. Sa ngayon, tropical depression ang nakikitaan niya. Kung sakaling mangyari po yan,
i-marka nyo po yung calendar ha. October 26 o 27, papasok ng ating Philippine Area of Responsibility. So, mga Sabado o Linggo yan. Kung sakaling maging tropical depression, tatawagin naman sa bagyong Leon. So, bagyong Leon naman ang susunod kay Christine kung sakaling itong C98W nitong weekend na darating ay makakapasok ng ating Philippine Area of Responsibility at maging isang ganap na tropical depression. So, magtatawagin niya sa local name natin na Leon. Pero malinaw dito, maliit ang chance niyang magkaroon ng landfall scenario sa bansa. Dahil tatawidin na nito papunta sa direksyon ng Okinawa Islands, sa Japan, or posible pa itong kumabig pa kanluran malapit na silangan ng Taiwan. So, tingnan natin, mga October 26 to 27, ang inaasahan natin na papasok yan kung sakaling maging si Leon sa Philippine Area of Responsibility. Samantala sa ulat lindol, so far ay unti-unti na naman tumataas ang noise ng aking seismograph, meaning lumalapit na po ng husto itong si Christine. Habang lumalapit yan, tumitindi rin ang vibration. So magno-noise na naman ang aking aparato, wala po tayong magagawa dyan. Anyways, wala naman masyadong nadagdagan o walang kukunti lamang ang naitalang recorded earthquakes o minor earthquakes mula sa data BDP box. Mga 12 pa lamang ang pumapasok na pagyanig. At walang magnitude 4 plus ang naitala since kaninang alas 12 ng madaling araw. So, ilan na po ang total earthquakes kaagad natin since wala naman tayong nataan na magnitude 4 pataas na paglindol. So, titingnan natin for the month of October 2024. Yan. And so far, nasa 728 na po ang total earthquakes natin. 685 dito, magnitude 2.0 pataas. 41 sa magnitude 4.0 at nanatiling walang nadagdagan sa magnitude 5 at magnitude 6. So, nanatiling konti pa lamang o total of 728 ang total earthquakes pa lang natin ngayong October 2024. Anyways nga pala, sa ating General Flood Advisory, ingat po, ay popost ko po ito sa ating Facebook page, yung latest General Flood Advisory natin. Actually, 6 AM ito, pero dahil mataas naman ang duration nito, yung span ng pagbaha, kaya ipopost natin ito sa ating Facebook page. Marami-rami po yan. Wala yan kaninang madaling araw. Pero ang ipopost natin yung pinaka-latest na General Flood Advisory. So, malawak po ang mga pagbaha, ang aasahan, naka-high po sa buong silangan at entire ng Visayas at Mindanao. Nagmo-moderate na rin sa bahagi ng Cordillera at Minas Region. So, abang-abang na lamang sa Facebook page. Ipopost ko po ito dahil masyadong marami. At narito naman ating 3-day weather forecast para sa araw ng Martes, October 22, 2024. At hanggang dito na lang po ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Martes, October 22,
2024. Huwag po kalimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang anytime sa ating website at www.timoweather.com para sa mga malaman ang mga ibang detalye na hindi na isama ngayong tanghali at ngayong hapon sa ating report since yung report natin kahit tanghali na mas latest pa rin ito dahil dynamic ang lumalabas na data sa aking website. At visit naman sa ating website para sa gusto malaman ang pinaka-dynamic at real-time events mula sa ating aparato sa Caloocan at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at mag-iingat po tayo mga kababayan ha, lalo na dyan sa bahagi ng South Luzon, lalo na sa Bicol Region at Eastern Visayas na nakakaranas ng matitinding sungit ng panahon mula kay Cristel. At ingat po at magandang hapon po sa ating lahat.